Pambira mga tol, bigla nagkadyot-kadyot yung aking sasakyan. Ito rin pala ang dahilan. So bali, tatanggalin ko muna tong upuan. Nandito kasi sa ilalim yung kanyang fuel pump ng sasakyan ng Toyota Vios Model 2022 model mga tol. Iangat nyo lang yan mga tol, napakadali lang. Yan, may mga kawit-kawit pa yan. Oh. Yan yung upuan ng aking Vios. Ngayon, ang susunod kong gagawin dyan mga tol, first step ay may mga suklay pa, ay sisikwatin mo lang siya ng Phillips screw kasi brand new pa kasi hindi pa napapalitan yan since ginawa tong sasakyan na to. Ngayon pa lang napapalitan. Ngayon mga tol, kaya ako na lang gumawa niyan kasi ang mahal pala ng labor niya, nasa 300 to 1,500 mga tol ang labor. So unang tatanggalin natin itong kanyang socket mga tol ng fuel pump. Itutulak nyo lang ng Phillips screw sabay sikwat ng flat screw. Tapos pagtanggal niya, syempre tatanggalin na naman natin ang kanyang mga hose na nakalagay mga tol. Gumamit lang kayo ng plies o kaya long nose. So ayan mga tol, oh. Panoorin nyo lang. Napakasaglit lang na ito magpalit mga tol. Hindi mo na kailangan ng mga mekaniko kung kaya naman mag DIY. Napakalaking tipid mga tol. Yan, tapos itong hose. Yan, dalawang hose na yan parang singawan yan para hindi maipon ng hangin sa loob ng tangke. At ito yung susunod na tatanggalin natin, itong pinaka lock ng socket. Yung yung hose papunta dun sa throttle body natin mga tol para mag-supply ng gasolina sa spark plug. So ayan, bumuga mga tol. So ibalik nyo lang, bumuga mga tol mainit kasi itong sasakyan. Kakagaling ko lang kasi ginamit ko pa kasi ito So siguraduhin nyo lang mga tol, pag nagpalit kayo ng fuel filter, dapat pala hindi kayo full tank. Ayan, tapos dapat malamig yung makina bago nyo baklasin yan. Ngayon, pagkatapos ko magpalamig ng makina, tinry kong hugutin. So hindi na siya bumubulwak kay malamig na yung makina. Ngayon wala akong special tools mga tol. Kaya ang ginawa ko, sinilsil ko na lang siya ng 12 to mga tol na socket. Ay yung open range na sinilsil ko lang siya mga tol. Sa mga hindi pa eksperto sa pagsisilsil, wag nyo itong gagayahin mga tol. Pawang mga professional lang ang gumagawa nito. Gumamit po kayo ng special tools. Meron talaga special tools niyan masi-search nyo yan sa Shopee. Ang special tools niyan yung fuel filter remover mga tol for car, ganun. So ang ginawa ko, no choice ako mga tol, silsil ako kasi wala akong gamit. Kasi yung sasakyan na to, grabe na yung kadyot niya. Isipin mo, sa unang arangkada ko, lalo pagpakyat, papatay-patay na, kumbaga grabe na yung para na ako nangangabayo, nakakaya sa pasahero ko. Kaya napagdesisyonan ko na nabaklasin na to, sisilsilin ko na lang. So lang yung mga tol, palipat-lipat ang pagsilsil. At saka ang pagpukpok niyan, alalay lang para hindi mabasag yung pinaka-plastic niya. So ganun lang mga tol. Yan. Kaya nga wag niyong gagayahin ang ginagawa ko na sinisilsil. Sabi ko nga sa inyo, pawang mga professional lang gumagawa niya kasi kabisado yung pagpukpok. Sanay na ako niyan mga tol, lalo na nung nandun pa ako sa small engine mechanic. Kapag nalulost thread yung mga tornilyo sa mga masisela na area, lalong lalo na sa pinakamakina, yan ang ginagawa ko, sinisilsil ko yung tornilyo. Pag anong tawag nito, yung lost thread na. So tuloy-tuloy lang yan mga tol hanggang sa lumuwag. Ngayon kapag kaluwag na ito mga tol, iaangat na natin yan yung pinakalock niya Tapos ang fuel pump niyan mga tol, itong natira, yan, hihilahin ko lang yan mga tol. Hihilahin lang nyo lang ng daan-daan yan. Hindi po pwedeng persahan mo lang tol. Kumbaga kakapain mo siya kasi sumasabit yung pinaka-floater niyan So dapat alalay lang sa pagbaklas. So yun, may floater kasi yan dyan mga tol. So ngayon daan-daan lang. Yun, ayun yung floater mga tol, yung kulay itim. So yun yung fuel filter mga tol. Yan, isa yan sa dahilan kung bakit makupad ang takbo ng BIOS
tapos pakadyot-kadyot, kahit okay naman yung ignition coil mo, spark plug, tapos nakapag throttle body ka na, tapos kumakadyot-kadyot pa rin, yan na ang dahilan. So ito mga tol, ito yung pinalit ko. Sa Shopee ko lang nabili to. Bali ang bili ko lang niya, mura lang mga tol. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan store ko nabili. Ayan mga tol. Ngayon merong takip yan mga tol, tatanggalin nyo yan. Ayan o, kung may kita nyo yan mga tol, ayan o, tatanggalin nyo yan mga tol, kasi pag hindi nyo tinanggal yan tapos sinalpak nyo na dun sa fuel pump, hindi po aandar yung sasakyan nyo mga tol. Sa pagkabit na ito mga tol, kung paano nyo lang siya tinanggal, ganun lang di siya kakabit. May mga sakit yan no, yung pinaka-clip nya, itapat nyo lang yan dun para hindi bumitaw. So sa pagbalik mga tol, ganun lang, daan-daan lang. Yan, napakadali lang mga tol, kasi kung magbabayad kayo sa pagpapagawa na itong fuel pump, depende kasi sa shop. May ibang shop kasi naniningil 1.5 ang labor nila. Sayang naman yun mga tol. Halimbawa, lalo na sa mga tropa natin dyan na mahilig mag DIY, perfect sa inyo to mga tol. Ayan, linisan nyo muna bago nyo ikabit. Ngayon sa pagbabalik nito mga tol, may diskarte, lalong lalo na kapag wala kang special tools. Kasi kung hindi mo alam ang diskarte sa pagbabalik na ito, hindi nyo po may babalik to mga tol. Ayan, may o-ring pa yan dyan mga tol. Tandaan nyo lang, hindi nyo may ibabalik yan pagka hindi nyo alam ang diskarte. Kaya panoorin nyo to mga tol kung paano yung diskarte ko dito. So sasalpa ko lang dahan-dahan. Ayan mga tol, dalawang kamay, tapos mga tol, bago nyo higpitan, siguraduhin yung nakalapat ng maayos yung o-ring, hindi nakalabas, hindi naipit. Tapos yung paghigpit nyo dyan, medyo naiikot muna ng kamay, hindi siya tagilid, kailangan pantay siya, level. Ayan, ngayon gumamit lang kayo ng dalawang ayan, flat screw sa Phillips screw mga tol. Ayan, pwede na yan para mahigpitan natin, kasi kapag hindi pa masyadong kapit yan at sinilsil, bibitaw lang din. So kailangan muna higpitan at gamitan natin yan ng pinaka malakas, 100% na lakas mga tol, para kasi medyo mahigpit kasi yan mga tol para mahigpit siya. Ayan talagang matindi yung ko dyan mga tol, tsinaga ako talaga yan, grabing paghirap ko dyan. Kaya sa susunod, kapag magbabaklas ako na ito, bibili na ako ng special tools para talaga dito, para sa pagluwag at paghigpit. Grabe, nahirapan ako dyan mga tol, nabot ako dyan ng mga 10 minutes siguro bago ako nahigpit. Yan, ganyan ko muna. Ngayon, pag nung naramdaman ko na lapat na siya, hindi na siya angat, saka ko na siya sinilsil. Medyo talagang mga tol, ganito siguro ang mangyayari kapag wala kang special tools. Ngayon, kung hindi mo alam ang diskarte na to, hindi mo may babalik to. Ayun, dinuguan pa ako mga tol, naduguan yung kamay ko. Ayun, salamat sa iyo, Grab. So ngayon mga tol, ang gagawin natin, babalik na natin yung mga sakit niya. Bago natin ibalik yung sakit, sinuksok ko na yung pinaka niya, yung hose na papuntang, yung hose na nagsusupply ng gasolina papuntang throttle body. Yan, yung throttle body naman nagsusupply naman ng gasolina sa piston. Tapos yung piston naman, pag napunta na yung gasolina mo ron, susunugin naman ng spark plug. Ang spark plug nangangailangan ng kuryente galing sa ignition coil. So ayun mga tol, nagkaroon kayo ng idea para umandar sa sasakyan. So ayun mga tol, silsil ko na. Ngayon chinek ko na yan mga tol kung tawag dito, kung merong yung awang, wala, lapat na lapat talaga, perfect ang kanyang pagkalapat, pagkaigpit mga tol. So ngayon, balik nyo lang yung hose. Yung dalawang hose na yun, parang pinakasingawan yan mga tol na para hindi maipon ang hangin dito sa tangke. Yan, ganun yun mga tol. Sa mga motor ganun din merong singawan sa tangke para hindi maipon yung gasolina. So ayun lang mga tol, napakadali lang. Tapos ibabalik na natin yung pinakaano ng sakit dito So ganun lang naman mga tol, kung paano mo lang siya binaklas, ganun mo lang din siya ibabalik. So yun yung pinakalock para hindi bumitaw. So ngayon, takpan nyo na lang siya, kahit di nyo nalagyan ng pandikit yan, yung sakit muna pala. Pag takip nyo mga tol, kahit di nyo nalagyan ng pandikit, kasi madikit na yan mga tol yung kulay itim, kusa ulit na didikit yan mga tol, hindi mo na kailangan lagyan ng pandikit. Tapos pag naupuan na rin yan, lalapat at lalapat na rin yan.
So ayun lang mga tol, napaka basic lang, napakadali lang. Ibabalik na natin ang upuan. Ayan. So pagbalik ng upuan mga tol, may diskarte din dyan. Ipapasok nyo muna yan mga tol, yung kanyang sa seatbelt. Ayan, dalawa yung seatbelt dyan yung saksakan ng seatbelt. Ang bira, no? Ayan, ganyan lang. Tapos yung kabila, meron din yung saksakan ng seatbelt. Ayan. Ayun na yung kabilang alaglaan ng saksakan ng seatbelt yan. Tapos yun, ilalapat mo lang sa ilalim mga tol. Dalawa yung kabilaan yan Ayan suksok mo lang, pak. Okay na, pwede na siyang gamitin. Let's go. Isa tayo, tapos i-start na natin. Medyo hard starting lang to mga tol sa una. Kasi alam nyo naman na naubos yung gasolina doon sa pinaka hose niya, yung reserva nun. So ngayon gaganinin ko muna. Tapos yun, okay na mga tol. Yan, sa una medyo hard starting yan mga tol. Napaandar ko na to nung una hard starting das. Tapos ito pangalawa, okay na siya. Kasi may pondo na yung gasolina niya So okay na. Okay na mga tol. So yun lang mga tol. Maraming salamat. Yung link kung saan ko nabili yung filter na yun, ilagay ko lang sa comment section.